Alright, yeah, buddy, live, baby! Andito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time, pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Sotto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Binviolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint ngayon. Iba-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. What? Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jing Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna, where are thou, sir? At yun po, at itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Sotto, ang pangalan din ay Vicente Sotto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Sotto dito sa case na ito. Dahil doon sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Sotto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest niya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Sotto. Pangalawang Sotto na mako-convict, this time ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin na ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binubuli sila. Pero this time dahil nag-file kami ng petition case, laban sa kanya may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At ipinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Sotto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah, buddy. Alright. Design ng kay Corona case. Yuhu! Masyado dilig sa sarili itong